Ano po? Marami kasi nag-claim sa panahon natin ngayon na sila daw yung saksi. Na hindi naman nila nakita mismo na nalaman yung tunay na pangyayari. Si Apostol Pedro ang tunay na saksi. At isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kalwatiyang ihahayag. Sabi sa verse 2, pangalagaan ninyo ang kawan. Sabi niya doon sa mga matatanda. Kasi merong time na yung kung sino po yung mas nakakatanda, siya pa yung sinasabi ng kasabihang Tagalog na parang walang pinagkatandaan. Parang siya pa yung sumisira. Sabi dito, pangalagaan ninyo yung kawan. Bilang isang matanda sa iglesia, isa kayo sa tagapag-alaga ng kawan. Dahil mugat na po kayo sa pananampalataya. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na sa loob ng iglesia, na magsigamit kayo ng pagpupuno ng hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ang sabi sa verse 3, hindi din naman na gaya ng kayo'y may pagka-Panginoon. Dahil pag yung mga matatanda nga po, so ginagalang na ito eh. Ang nangyayari naman, parang naaabuso. Naaabuso nung mga matatanda. Hindi po ako nagsabi niyan. Yung in-explain ko lang po yung nasa verse 3. Kasi pagka parang under mo yung mga kabataan is parang hindi mo na nirespect. So huwag naman ganun. Sabi niya Apostol Pedro, hindi din naman ang gaya na kayo may pagka-Panginoon. Dahil respetado po eh. Sa pangangasiwang ipinagtagubilin sa inyo. Yun yung sa verse 2 po, yung pinagtagubilin sa kanya is yung nasa verse 2, pangalagaan ninyong kawan. Kaya binigay ng Apostol Pedro sa verse 3 na igalang nyo rin naman yung mga kabataan. Hindi din naman nagaya na kayo may pagka-Panginoon sa pangangasiwang ipinagtagubilin sa inyo. Kundi kayo maging uliran. Kayo ay maging magandang halimbawa doon sa mga matatanda. Maging uliran ng kawan. Mayroon binabanggit dito sa 1 Timothy. Na may mabuting uliran. 1 Timothy 4, verse 4:12. Huwag gamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran. Ano po? Huwag gamakin ng sinuman ang iyong kabataan. Sinusulatan ng Apostol Pablo si Timoteo. Nang sabi diyan, huwag gamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran. Saan? Sa mga nagsisimpalataya, sa pananalita. Maging uliran ka sa pananalita. Ano gagawin mo pag nagsasalita ka? Kailangan ba nagmumura ka? Sumisigaw mo ba kasama mo? Dinidigaw ka ba ng matatanda? Ang sabi dito, maging uliran ka sa pananalita. Hindi yung araw-araw galit ka. Parang pasan-pasan mo yung mundo. Ang Kristiyano po, tandaan natin tayo ay tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Mayroong mabuting buti. Yun yung gustong iparating sa atin ng Diyos. Ano sabi ng Ecclesiastes? Bakit tayo nandito? Sumunod at matakot sa Diyos. Sumunod sa kanyang mga utos. Yun ang dahilan kung bakit tayo ginawa o na-create. Bakit tayo lumitaw sa mundong to. Ito yung puro puot. Araw-araw galit. Kala mo lahat ng tao kaaway. Ang utos sa ating bilang mga Kristiyano is nasa John 14 verse 16. Love one another. Magmahalan tayo. Yung sinasabi ng Apostol Pablo, tayo mismo nagsasakmahan, nagkapagatan. Kaya po nagkakaroon ng pag-iwan-walay o pagkakabahabahagi. Ano sabi sa
Hebreo 13 verse 17, magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo o dun sa mga tagapagturo. At kayo pasakop sa kanila, sapagkat parang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang nangagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan. At wag may paghahapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Number 2 na bahagi ng iglesia ay ang mga tagapagturo o yung mga mangangaral. Isa sa tagapag-alaga ng kawan, tagasabog ng salita ng Diyos sa lahat ng kinapal. 1 Timothy 4:16, mag-ingat ka sa iyong sarili, ang sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo. At sa iyong turo, manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang niligtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. So sinasabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, manatili ka sa mga bagay. Ano ba yung mga tinuturo ng Apostol Pablo? About din sa pag-ibig, about pagmamahal sa kapwa. Ang sabi sa 1 Timothy 4:1 and 2, ipinagbibiling ko sa iyo sa pamamagitan sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ang sabi sa verse 2, ipangaral mo ang salita, sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo. Ipangaral mo ang salita sa mga preachers ko ito. Magsikap ka. Ang tanong, nagsisikap ba tayo? Nagsisikap ba tayo sa saliksik ng banal na kasulatan? O baka for cellphone na lang yung ating palaging hinawakan? Mas mahaba pa yung oras sa paghawak ng cellphone. Buong maghapon, halos magdamag pa, hindi na maalis sa mukha mo yung cellphone mo. Ang sabi ng banal na kasulatan, utos is ipangaral mo yung salita. Magsikap ka na. Sabi ng Apostol Pablo. Bakit niya sinasabihan to? Bata ko po ito eh. Si Timoteo eh. Siya yung batang apostol. Sabi niya, magsikap ka naman. Siya yung batang apostol. Correction. Yeah, kasi si Timoteo. Ano? Dito apostol. Timoteo. Preacher na po siya. Sige po, sorry. Siya po siyang mangangaral. Sorry. Hindi nga po pala siya. 12 apostle po nga pala. Sorry. Siya po ay isang kasama ni Apostol Pablo na nangangaral. Sorry. At sabi niya, magsikap ka. Magsikap ka sa pangangaral. Kaya niya palaging sinusulatan sa Apostol Pablo at sabi niya, si Timoteo, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Busy ka man, may panahon ka man o wala kang panahon, magsikap ka pa rin. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumuwata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapainuhod at pagtuturo. Ang sabi sa 1 Timothy 4:13, hanggang ako'y pumariyan, magsikap ka. Huli niyang binanggit yung magsikap. Sa pagbabasa, sa pangangaral, at sa pagtuturo. Gaya ng binanggit ko, siya po ay batang mangangaral. Siya yung batang mangangaral para kasi kung siguro kung may sa panahon nila madalas naglalaro ng yung mga mobile games, yung mga or mga ML ganun. Kaya sabi niya, kaya lagi niya sinasulatan si Timoteo na yung batang mangangaral na si Timoteo. Palagi niyang ina-advise. Hindi niyo po napapansin, puro ano yan. Puro sulat kay Timoteo. Puro pa ala-ala. Kasi baka nalilibang sa mundong kanyang ginagalawan. Dahil ang mundong to, talagang napakaraming tukso. Kaya ang focus ni Apostol Pablo ay si Timoteo. Ganon din sa panahon natin ngayon.